Good evening guys, ngayon ay naghahango tayo ng frozen fish na i-deliver sa Kaning dito sa PNG. Kaya kung nakikita nyo yung truck na yan, dyan inilalagay yung ating mga frozen fish na i-deliver sa Kaning para ma-process nila na mailata ito guys. So medyo maingay ngayon, bakit di ko alam kung narinig nyo ako. Pero yung capacity ng truck na ito ay sabi nasa humigit kumulang na 20 tonelada guys. So naka anim na yatang salok sila dyan kasi nagsistart sila kanina ng 10:40 ng gabi. So ngayon ay ano na, 10:55 na, mag-alas 11 na ng gabi. So tuloy-tuloy sila ngayon ng hango kasi yan ang order ng kaning kasi nagpa-process sila ng ganyang oras yata. Kaya yung dala naming isda dito na frozen fish, yun ang in-order nila, yun ang kinuha nila guys. So ayan guys, ganyan po pagka sa fishing, kailangan talagang naka-prepare lahat. Malakas ang katawan kasi anytime, pagdating mo sa port, kailangan mo mag-unload ng isda mo. Either sa carrier or sa canning. Pag sa canning po, ang ginagamit ay eto, truck na yan. Hinahakot ka ng truck, papunta sa canning or sa planta mismo guys. Pero pagka ilalagay yan sa mga carrier, mas mabilis guys sa carrier, mas mabilis. Dahil tuloy-tuloy ang hango. Ito, pag napuno ang truck, i-deliver na yan sa planta. Kaya medyo mabagal. Ayan, humigit kumulang isang tonelada ang laman yan guys pag punong-puno. Pero hindi pare-pareho sukat ng ating salo, kaya minsan nasa 700 kilos, 800 kilos yan ang pumapatak sa isang salok guys. Medyo maingay talaga dito. So ayan, ewan ko kung naririnig nyo ako. So mag voice over na lang ako pagka yan ay pangit. So nag-content tayo guys kasi marami rin nagtatanong kung paano ang unloading natin pag sa kaning o sa carrier. Ayan po, sa kaning po ang diretso niyan guys. So 11 na po ng gabi, pero tuloy-tuloy sila ng trabaho. Yang mga orange, naka-orange na yan, mga batilyo po, mga batilyo, sila ay naghahango ng isda. Ayan. So nandito naman sa side na ito ang ating chipmate. Siya yung nag-ooperate ng ating hydraulic dito para maiangat yung isda natin mula sa bodega. Ginagamitan nga siya ng mga salok guys. So doon po sa nag-comment na kung paano dinideliver or tinatransfer natin ang ating isda sa ating kaning. Ito po ang proseso guys na ginagawa nila. So may order sa atin. So kanina supposedly dapat alas 9 ng gabi ito sisimula. Pero nagsimula sila mga 10:30 na. Ayan guys. So pag napuno yun guys, diretso na yun sa kanin. Doon sa kabilang planta. Ibang company po ang may order nito. Pero nandito po kami ngayon sa Warp. Dito sa company namin. Ito yung pinaka-station namin dito guys. Ayan. Nakikita nyo guys yung gabundok na lambat na yan. May mga drum ng langis. Yan ang aming fishing warehouse. Plus yan po, gabundok na asin. Yan po ginagamit para ma-preserve yung ating isda sa ating bodega. Sa pag tayo ay nangingisda, hinahaluan po ng asin para siya po ang pinaka-preservatives ng ating para ma-frozen guys, para ma-frozen yung ating isda, ginagamitan yan para magandang quality at tumagal ang buhay or ma-sustain niya yung good quality.
Hindi po basta hinahango yan guys kapag hindi pa pasok sa tamang temperatura. Kailangan yung temperatura ng isda ay pasok doon sa ah, kanilang required na temperature bago ito ma-deliver sa kanin kasi it will take time para ma-deliver doon. So baka ma-defrost yan, papangit po ang quality, kaya ganon. Yan, patuloy sila kasi ang sabi dito baka hanggang umaga ang operation ng ating transfer ng ating mga frozen fish guys. Yan. Dalawang bodega po ang hinahanguan natin ngayon, isa sa port side at saka sa starboard side. Pag sinabi pong port side sa kaliwa, pag sinabi pong starboard side sa kanang bodega. Ayan. So dalawang bodega ang ating binuksan para hanguin guys. Ayan. Ito po yung nahuli natin for 2 weeks natin sa laot. Nasa 400 tons po ito. Capacity namin ngayon 409. Medyo nagkabirya ang aming lambat, nasira ang lambat namin kaya kami ay tumabi. So magpapalit kami ng lambat tapos sabay hango na rin po para pagbalik namin sa laot wala kaming basuna po ang ating mga bodega para malaman na ulit natin panibagong isda na ating mahuhuli guys. Tulad nga po lagi ng sinasabi ko sa inyo na ang ating pong hinuhuling isda ay hindi natin mabebenta sa palengke o supermarket na frozen. Yan po ay purely for canning lang. Nilalata po lahat yan. Lahat ng hinuhuli ay sa canning dinadala guys. Hindi po yan sa palengke. Puro mga frozen fish na po yan. Ima-manufacture o ipaprocess at inilalata. Ayan. Yung po mga kinakain yung mga tuna dyan sa Pilipinas, maaring kami nakahuli. Lagi ko po sinasabi sa inyo na mostly ang aming hinuhuli ay dinadala dyan sa Jensan kasi marami rin po dyan sa Pilipinas na kaning. Kaya maaring kami nakahuli ng mga kinakain yung mga dilata dyan, mga kasimahang isda. Ito po ang ating storage guys. Diyan sila hango ngayon. Nasa storage yung hinahango natin. So ayan, mga batilyo po sila. Yung iba natin ay crew natin guys. Ayan, matigas na matigas yan guys. Kaya kailangan nila ng ang tawag dito. Anong tawag doon sa pagsundot ng isda? Hindi yun. Gancho. Ayun guys, gancho pala ang tawag doon, gancho. Salamat pangalan nito. JR. Salamat. Derek Ramsey. Ayan, si Derek Ramsey guys yan. Salamat Derek Ramsey. Hindi ko alam ang tawag doon eh. Yung pala ay gancho. Ayan. May kumakaway na negro doon sa ilalim.
Malamig dyan guys, kaya sila ay... Malamig daw sa Amerika guys, malamig sa Amerika. Shout out sa ating si Kapitan El Dorado. Ayan, taga Iligan City. Ayan. Nag-share siya, nakikita ko eh. Itong ating kapitan guys, si Edison Dorado. Dati siya sa ibang company, sa Bangarco din. Ano yung sinasakyan mo dati? Tanker. Nasa tanker siya guys. Pero naglipat siya dito sa fishing kasi gusto niya ma-experience kung paano tayo manghuli ng isda. Nakakatuwa naman guys kasi... Masarap na tuna. Ayan, tingnan yung ating kapitan. So yan guys, isa-isang dinadampot yan, inilalagay sa ating salok. Ayan, ganyan ang proseso niyan. Mahirap daw maghanap ng pera. Totoo naman guys, totoo yan. Dapat nag-artista na lang tayo parang si Derek Ramsey. Yan nga pala inuulit ko guys, ito nga pala yung kaisa-isang binata dito, si Derek Ramsey. Si Jay Silaras. Taga Jensan. Yan. Zamboanga. Baliwasan. Okay din nyo guys, ang tambak ng isda dun sa loob. Puno guys yan ha, puno yan hanggang dulo doon. Madami pa yan. Ilang tonelada pa lang ang nakukuha dyan. Hindi pa tayo nakakaisang truck. Ang sabi, ang truck daw na ito ay naglalaman ng 20 tons yung truck na yon. So ngayon, yan, iniisa-isa ng mga kasimahang isda natin. Yan. Biyahe! Biyahe! Ayan guys, pag sinabing biyahe, iangat na yan. Niangat ni Derek Ramsey yan guys. Kita nyo ang ganda ng isda namin. Ayan, dalawa. Magkasabay. Magkasabay na naghahango. Dito naman tayo sa kabila guys. Ang hinahango lang guys ay puro skipjack. Hindi kasama yung mga ganitong yellowfin. Ibabalik yan sa bodega. Tsaka yung malalaki na yon. Puro yellowfin lang ang puro skipjack lang ang kailangan natin guys. Yan ang order ng kaning guys. Kaya pinipili nila yan. Hindi pwedeng isama. Ayan, may malaki pa. Ito, kunin mo to, malaki. Ayan guys, sa truck na. So ganyan guys ang proseso ng paghahango namin dito. Pag sa kaning or sa carrier. Pag sa carrier guys, kami ay dumidikit sa carrier. Pag sa kaning ang delivery, truck ng ganitong kalaki ang pinaghahanguan. Diyan inilalagay lahat. So inulit ko lang ulit. Ayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Hanggang umaga daw ito guys. Kasi marami yatang order. Kita nyo yung malalaking tuna namin guys. Oh. Malalaking tuna namin. Hindi yan kasama sa order nila. Frozen, mas matigas pa sa bato. Ayan. Ang lalaki ng huli namin. Ayan, paano yan? Isang yan? Eto pala 20 up guys. Hindi kasama ang 20 up sa order. So, ito mga 5 to 10, mga 10 kilos kasama na yan sa order guys. Pero yung mga 20 hindi kasama. Mas mahal yon, iba ang presyo. Ayan guys. Ito yung kabilang bodega guys, oh, puno pa. Mabilis yung hango doon sa kabila. Kita nyo ganong kasiksik yan, oh. Isa-isa talaga, frozen, matigas, oh, lumalagotok parang bato. Ayan, sa mga gusto mag-apply na simang isda. Ayun nga pala, shoutout sa ating maestro. Dumaguete. O, taga Dumaguete si De Los Santos Ronulfo. Kompleto. Ayan guys, sa gusto mag-apply ng mga simang isda, ganito ang magiging trabaho nyo kung kayo ay fisherman,
skip man, skip lawagan, speedboat driver. Yan ang mga pumapasok sa bodega. Hindi naman pumapasok ang chief cook, di ba? O, hindi. Ayan guys. So kung kayo ay willing mag-apply, ganito ang trabaho nyo dito pagka tayo maghahango na ng isda. Pagka may laman na tayong isda, ganito ang trabaho ng fisherman guys. O yan, siksik yan. Kay kan! You can! Congrats! Ayan guys. So mapampasaya lang. And also shout out to Mr. Rudy Padernilla. Okay na siya, no? Na nagkasakit kasi itong kumpare kong ito, taga Jensen din. Na-hospital siya for how many days. So, thank you, nakabalik ka sa linya. Ayan. Kita nyo naman guys. Talaga napaka-loyal niyan. Si Mangi Isda, by Cap Nilo yan, ha? Tingnan nyo naman yan. So yan guys, pinakita ko na sa inyo kung paano hinahango kung nasa port kami. Kaya thank you for watching. Mahaba na ito guys. Baka makakapuno tayo ng isang truck. Ayan. Ayan ang content natin ngayon. Nakahaba tayo ng content ngayon guys. Magandang gabi sa inyo lahat. Alas 11:20 na ng gabi ngayon. So hanggang umaga daw ito. Kaya naman, nagsasabi ang inyong kasimang isda na keep safe everyone. God bless and keep on watching Simang Isda lamang po. Magandang gabi.